Jamila Santiago Rojas. Zus Martin brought me here sa isang lapida ng babaeng kaparehas ng pangalan ko. Dalawa kaming nakatayo ngayon dito habang ang mga bodyguards ay nakakalat sa paligid. Nalaki ang mga mata ko at walang tigil sa pagdagundong ang puso habang hindi magawang ialis ang mga mata sa pangalan ng lapida. She just died 2 years ago. My knees were trembling kaya napaluhod ako. Pakaramdam ko tinakasan ako ng buong lakas. Imposible! This is not real! Maaaring gawa-gawa niyo lamang ito. Umiiling na sambit ko. Nagbabadyang maglaglagan ang mga luha dahil sa samot-saring nararamdaman. Gulong-gulo pa ang isipan ko. It's real. Malalaman mo naman kung bagong gawa yan o matagal na. Zus Martin explained calmly. And he has a point. Sa porma ng lapida ay halatang nalipasan na ito ng ilang taon. Marami namang tao sa mundo ang magkaparehas ng pangalan. Baka nagkataon lang nakapangalan ko ang babaeng to. Pangungubinsi ko sa aking sarili. Kahit ang totoo'y nangihina na ako. I'm afraid to know the truth. I don't know. Rinig ko pagpapakawala ng malalim na buntong hininga ni Zus Martin. Kung kapangalan mo lang, bakit palaging bumibisita rito ang Mami Natalia mo? Ang tanong niyang ito ang mas lalong nagpagulantang sa akin. What do you mean? How did you found out? Garalgal at nanginginig ang boses na tanong ko. Halos 1 buwan ko nang pinapasundan ng mami mo. Alam ko lahat ng kilos niya at mga ginagawa niya na kahit ikaw ay walang kaalam-alam. Mariing sagot niya kaya mas lalo pang bumuhos ang mga luha sa mga mata ko. May napakalaki ng parte ng utak ko ang naniniwala dahil sa isang kagaya niyang ubod ng yaman ay walang imposible. Pera lang ang pagagalawin niya at malalaman niya ang lahat sa isang pitik lang ng daliri. Ngunit may isang parte sa akin na natatakot na maniwala. Para akong mababaliw sa kakaisip ng lahat. Natatakot akong tanggapin ang katotohanan na maaaring ginagamit lang ako ni Mommy Natalia. Kaya ba iba makitungo sa akin si Mommy? She treated me like I'm not his daughter. Kaya ba pakiramdam ko, malayo ang loob ko sa kanya. I don't know what to think. Sumasakit lalong ulo ko. Pinadukot kita dahil naniniwala akong hindi ikaw si Jamila. Hindi ikaw ang anak niya dahil nasa libingang ito ang totoong anak niya. Sadyang matalino lang si Natalia dahil maging detalye at impormasyong patungkol sa totoong Jamila ay tinago niya. Nasisiguro ko rin na maging ang mukha mo'y binago niya. Walang imposible sa masamang budi ng babaeng yun. Gagawin niya lahat basaktan lang si Mami Anita. Dagdag pa ni Zus Martin kaya tuluyan na akong napahagulhol ng iyak. Kung totoo ngang hindi ako si Jamila, sino ako? Dahil ni katiting na alaala na nakaraan ay nabura lahat sa isipan ko. At bakit ginawa ito sa akin ng tinuring kong ina? For what? But what if this man is also lying? Shit, hindi ko na alam ang totoo. Nakakabaliw to. Kung totoong hindi ako si Jamila, dapat hindi niyo na ako dinamay sa gulo. I'm out of this. Pakawalan mo na lang ako. Ako mismo maghahanap ng kasagutan sa lahat. Bulalas ko habang nakatingala sa kanya. Ngunit mas lalong naging seryosong mukha ni Zus Martin. Kita kong gumuhit na sakit at pait sa mga mata niya. I'm sorry, but I can't do that. Dahan-dahan akong tumayo because I want to face him fully. Bakit? Gagamitin niyo rin ba ako laban kay Mami? O baka naman gumagawa ka lang talaga ng kwento para magkasiraan kami ni Mommy? Buliyaw ko. Patuloy ang mga luha sa pag-agos. Heck no! Hindi ako magsasayang ng pera at panahon kung gawa-gawa ko lang ito lahat. Kung gustuhin namin gantihan ng Mami mo, matagal na namin ginawa yon. Baka noong unang araw pa lang na nakita namin siya ni Mami Anita. But we are not like your evil mom. Especially Mami Anita. Kung may sinungaling man at kayang-kayang gumawa ng kasamaan, si Natalia yun. Mahabang salaysay ni Zus Martin. Mariin at baritonong boses nito. Talagang paninindigan niya ang kanyang sinabi. Kung ganun, bakit niya ayaw niyo kong pakawalan? Cause there's a bigger possibility that you are my wife. His answer made my heart went wild. Para kung kakapusan ng hininga. What did you say? Nakaawang na tanong ko. Pina-DNA test ko kayo ni Mommy Anita. Dahil malakas ang kutob ko na ikaw si Amelia. Ikaw ang asawa ko. I saw pain and sadness in his eyes.
Iniwas niya biglang mga mata ngunit ramdam ko ang nararamdaman niyang sakit at parang may libo-libong boltahe ng kuryente sa puso ko habang nakatitig sa kanya. Bakit parang nasasaktan din ako? Bakit napakalaki ng epekto nito sa akin? He's now claiming me as his deceased wife. Ano bang ibig niya sabihin? But your wife is already dead. Yun ang sabi ng mother-in-law mo. Nasisiraan ka na siguro. Sambit ko despite of my trembling voice. Yeah, maybe I am. Sino bang hindi mababaliw sa pagkawala ng babaeng mahal na mahal ko pala? Pero di minsan ay hindi ko yun nasabi at naiparamdam sa kanya. I can do even the slightest possibility. Bumalik lang siya sa akin. Ganoon ako kadesperado. Kahit siguro katiting na pag-asa, hindi ko bibitawan. Ngayon pa kaya na malaki ang posibilidad? Madamdaming pahayag niya sa garagal na boses. Parang pinipigilan ng sariling wag mapaluha sa harapan ko. At habang binibigkas niya mga katagang ito, ramdam kong nag-uumapaw na kalungkutan sa puso ko. Parang gusto kong humaguluhol na naman, but not for the same reason, tungkol sa amin ni Mommy. Kung hindi dahil sa nararamdaman ko habang pinapakinggan ang madamdaming pahayag ng lalaking ito. Ngunit may asawa ko, may anak kami. Paano kung nagkakamali ka lang? Paano kung ako talaga si Jamila? O kung hindi man, paano kung ibang babae ako? Sunod-sunod na tanong ko pero hindi ko maikakaila na ako rin ang kusang nasasaktan kung oo ang sagot sa lahat. Nasuklay ni Jesus Martin ang buhok niya. He looked so dismayed. Kung sakali mang negative ang DNA test result niyo ni Mami Anita, kung sakali mang hindi nga ikaw si Amelia, then maybe it's time for me to accept and face the truth. But sa ngayon, mananatili ka sa poder ko hanggat wala pa ang resulta. Malungkot na sambit niya. Pero paano anak ko si Dustin? My son needs me. Pakiusap ko. Kahit hindi ko maalala kung paano ko iniluwal si Dustin, alam ko sa puso ko na anak ko siya. And I have signs in my body na dumaan ako sa pagbubuntis. Ang gumugulo lang din sa isipan ko ay kung hindi nga ako si Jamila, natitiyak kung hindi rin si Nicolo ang ama ni Dustin. But who? At kung ako nga si Amelia, so siguradong si Jesus Martin ang ama niya? Wala sa sariling napatitig ako sa lalaking kaharap ko. Kung tutuusin, mas hawig na hawig ito ni Dustin kumpara kay Nicolo. And I remember the very first day na una namin siya nakaharap. Sobrang lapit ng loob ni Dustin sa kanya, even doon sa event. Goodness, kung iisipin ko baka ikakabalik ko na ng tuluyan. Nasisiguro ko na isa rin susi sa lahat ay ang pagbabalik ng alaala ko. Ngunit imposible pa yung mangyari ngayon, kaya sa DNA test na muna ako kakapit. Wala namang mawawala sa akin kung pagbibigyan ko siya ng ilang araw para hintayin ang resulta. Don't worry, may mga tao akong inutusan para magbantay sa bahay niyo. Sisiguraduhin kong ligtas ang anak ng anak mo. Parang nabulol ito sa huling salita. Wala pang ang resulta, parang kampante ng lalaking to. Nakagat ko ang ibabang labi. Hindi ko maiwasang wag mag-alala. But if you will agree, pwede nating dalhin sa bahay si Dustin. Nang sa gayon makasama mo siya at mapanatag ka. Parang biglang namungay ang mga mata ko sa sinabi niya. And without further thinking ay napatango ako. Hindi ko na inisip na baka saktan kami ng lalaking ito dahil hindi ko naman yun nararamdaman. And one more thing, bago ko makalimutan, Dr. Maniebo told me about the medicine you're taking. Hindi yun gamot sa sakit ng ulo. Gamot yun para sirain ang alaala ng isang tao, para makalimot. Siguradong sinasadya yun ni Natalia para hindi mo maalala ang mga nangyari sa lumipas na panahon. But don't worry, si Amelia ka man o hindi, I'll help you remember everything. Gagawin kong lahat, matulungan ka lang na bumalik ang alaala mo. Hindi na ako nakapagsalita after hearing his words. I don't know what to say or how to react. Masyadong napakarami na mga nalaman ko ngayong araw. Baka sumabog na nga yung utak ko, kakaisip. But I felt Jesus Martin, sincerity kaya I will let him and I will also talk to that doctor. Kung totoo ngang sinisira ng gamot niya ang alaala ko din certainly, Natalia is the real evil here. Hanggang sa makauwi kami sa bahay niya ay sa tingin ko'y rest house ay ang lalim pa rin ang iniisip ko. Inisang bagsakan naman kasi lahat, kaya sino ba naman ang mapapakali? Jesus Martin opened the door for me kaya para ako nanumbalik sa realidad. You can roam around now. Hindi ka naman siguro tatakas, hindi ba?
Tura niya at gumuhit ang simpleng ngiti sa labi. Napailing ako at bahagyang natawa. Makakatakas ba ako? Kahit saan ako tumingin, mga bantay ang nakikita ko. I honestly sad kaya napahawak na lamang siya sa kanyang leeg while his smile didn't fade. Bumaba na rin ako na tuloy-tuloy na pumasok without even thanking him. Saka na siguro ko magpapasalamat kapag kumpirmado ng lahat na nagsasabi nga siya ng totoo. Nakasunod lang si Jesus Martin sa likuran ko. Na makapasok sa loob ay naabutan namin ng ginang na si Anita na mukhang kanina pa naghihintay sa pagdating namin. Ngumiti ito sa akin. May pait ngunit namumutawi ang saya at pagkasabik kaya marahan ko rin itong initian pabalik. There's a part of me shouting na yakapin siya ngunit pinipigilan lang ako ng ego ko. It's too early to assume. Kahit pa man ibang-iba at napakagaan ang loob ko sa kanya. Paano pala kung ibang babae ako't hindi akong anak niyang si Amelia? Ayaw kong umasa at masaktan kami pareho. Papasok lang po muna ako sa kwarto. Paalam ko. Marahang yumuko at tuloy-tuloy ang hakbang. Ngunit bigla rin ako natigilan na marinig kong pag-ring ng cellphone ni Jesus Martin. Curiosity hits me kaya nakinig ako. Yes, hello. What? Oh shit! Sundan niyo. Huwag na huwag niyo nga hayaang makalayo o mawala sa paningin niyo. Ramdam kong kaba at taranta sa boses niya. Zeus, what happened? Tanong ng ginang na si Anita. Just like me, mukhang kabado rin ito sa reaksyon ng lalaki. I need to go now. Sabi ng mga tauhan ko, umalis daw si Natalia, tangay si Dustin. May dalang mga gamit. Ano? Diyos ko po! Napasigaw ang ginang na si Anita. Ramdam kong kaba at nerbiyos sa boses nito. Dahil sa narinig ay tuluyan na ako napalingon sa gawin nila. Sumibol ang bulta-bultahing kaba sa dibdib ko. I don't know kung bakit nararamdaman ko ito gayong kung tutuusin, kinikilalang lola ni Dustin si Mommy. Why am I feeling this way? Dahil ba naniniwala na rin ako na masama nga si Mommy? Na mas pinaniniwalaan ko ang mga sinasabi ni Zeus over my mom na nakasama ko ng ilang taon. I don't know, pero yun na nga ang sinisigaw ng isipan ko ngayon. And one thing's for sure, gusto kong makasama si Dustin. Hindi ako mapapanatag hanggat wala sa tabi ko. Can I come with you? Nautal na sambit ko dahil sa magkahalong kaba at pag-aalala. I hear them sigh bago to umiling. I'm sorry, but you should stay here. Baka mas lalong mag-isip na masama si Natalia kapag nakita niya magkasama tayo. Paliwanag niya kaya napatango na lang ako. He's right. Baka mas lalong gumulo ang lahat kapag nakita ko ni Mommy na kasakasama ang manugang ng kaaway niya. Tatawag na lang ako kay Mommy to give you an update. Nito pa? Bago nagmamadaling humakbang palabas ng bahay. Mag-iingat ka, Zeus, pahabol ni Anita. Pagkatapos ay tumingin ito sa akin sa malungkot na mga mata. Dahan-dahan akong humakbang papalapit sa kanya at wala sa sariling naupo sa tabi niya. Nag-aalala rin ako para sa kapakanan ng anak ko. Baka may alam na si Natalia sa nangyayari. I hope that she won't hurt your son. Sana wag niyang idamay ang inosenteng bata. Emosyonal na pahayag nito kaya napahinga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili sa negatibong posibilidad. I hope she won't. Dustin treated her as his abuela. Tanging naging sagot ko. She didn't answer but I heard her whispering prayer and so I did too. Pinapanalangin ko na sana walang gagawing masama si Mommy kay Dustin at makuha nila ito ng maayos. I hope everything went well. At gaya nga ng bilin ni Zeus ay kapwa kami naghintay sa tawag niya para sa update. Zeus POV. Tumawag na rin ako ng mga pulis. Kahit marami ng mga tauhan ko ay hindi ako mapapanatag. Sobra-sobrang pag-alala ko para sa bata. Lalo na sa malaking posibilidad na maaring anak ko yon. I'll sue that wicked woman. Sa ginawa niyang ito ay mas lalo lang niyang pinapatunayan na tamang-tama kami sa hinala namin. Boss, napakarami rin pong mga sasakyan na nakasunod sa pickup na sinasakyan ng ginang at ng bata. Sa tingin namin ay mga tauhan ito ng ginang. Tugon ng tauhan ko na nasa kabilang linya kaya mas lalo kong naikuyom ang kamao. That's not possible, lalo na sa isang kagaya ni Natalia na nasa illegal na gawain. Basta sundan niyo lang nang hindi kayo mahalata. At mas lalong wag na wag kayong magpapaputok. Mariing tugon bago binaba ang tawag. Nagmamaneho na rin ako patungo sa kinaroroonan nila. I'll already track their direction base na rin sa binigay ng mga to. Napakatuloy ng takbo ko. Kulang na lang, paliparin kong sasakyan sa labis na pagmamadali. I'm so worried. Hindi ko alam ang magagawa ko kay Natalia kapag sinaktan niya bata. Nakuna na si Amelia noon.
Labis-labis ng pagdurusa ko dahil sa nangyari hindi ko hayaang mangyari ulit yon. Hindi ko na mapapatawad ang sarili ko kung wala akong gagawin. Maya-maya pa'y nakatanggap muli ako ng tawag, but this time galing ito sa hindi naka-phone book na number kaya taka ko itong sinagot. Glad you answer it immediately. Tura nito sa kabilang linya. Her voice is familiar to me. Mas dumubling ka ba ko sa naiisip kung sino to? The heck? I cursed and I heard her laugh. Akala niyo ba hindi ko alam ang mga nangyayari? Hindi niyo ako mauutakan. Dahil kung may plano kayo, matagal ko na rin pinaghandaan ang lahat. Alam kong darating ang araw na to. Hindi ko lang inaasahan na magiging ganito kaaga dahil sa walang kwenta kong anak na diputa. Bulalas nito. Diin na diin ang salitang anak and she laughed again like a witch. I knew it at mukhang tama nga kami sa lahat. Hayop ka, don't you dare hurt him at makikita mo kung anong kaya kong gawin. Gigil na sambit ko and I mean it. Kung mapapatunayan ko na siya ang may pakana ng lahat mula noon sa nangyari kay Amelia, sisiguraduhin kong may kalalagyan siya. Oops. Hinay-hinay ka lang sa pagsasalita, iho. Baka nakakalimutan mong nasa akin ang alas? Anito pa na sinabay na pagtawa. Nakakanginig ng laman. Ibigay mo lang ng maayos si Dustin sa akin at wala tayong magiging problema. Just tell me, what do you want? Napalakas ng boses ko habang nalilisik ang mga mata na nakatutok sa kahabaan na kalsada dahil sa nararamdamang galit. Well. Since ikaw naman ang nag-open up niyan, then fine. Ibigay mo sa akin si Anita kapalit ng bata. I'll give you 3 days. You decide and then saka ko sasabihin sa'yo ang mga kondisyon. Anito to walang paalam na pinutol ang tawag. Tangina! Buliawkot na hampas na malakas sa manibala. How dare she is? Ang lakas ng loob niyang hamunin ako. Pues, makikita niyang hinahanap niya. Makikilala niya kung anong kayang gawin ng isang Zus Martin Montesillo. Sa susunod na araw ay malalaman ko na rin ang resulta ng DNA test. At kapag napatunayan na si Amelia at Jamila ay iisa. I'll swear, maniningil ako ng triple sa Natalia na yun. Ipapamukha ko sa kanya that I can do the hellish plans better than her. Jamila's POV. 3 araw ang sinabi ni Natalia. Kailangan na nating makapagplano kagad ngayon. Kita kong pagmamadali sa mukha ni Zus Martin. Nang makarating ito ay naikwento niya kagad ang nangyari tungkol sa pagtawag ni Mommy. Bagay na ipinag-aalala ko ng lubos. Kaya hindi ko mapigilan na sariling humagulhol. Kung ako lang ang kailangan niya ay hindi ako natatakot sa kanya. Papayag ako makaharap siya anumang oras. Sisiguraduhin niya lang na ligtas ang bata at tutupad siya sa usapan. Lakas loob na sambit ng ginang na si Anita ngunit mariing napailing si Zus Martin. Tuso at mapanlin lang si Natalia, Mom. Hindi tayo pwedeng maniwala sa sasabihin niya. Kailangan makagawa tayo ng magandang plano. He uttered kaya kapwa kami nag-isip ng malalim. I just can't believe it. Ginawang pain ng itinuring kong ina ang inosenteng anak ko ni tinuring siyang abuela. At sa ginagawa niyang ito kay Dustin ay parang pinapamukha niya na rin sa akin ang katotohanan kahit wala pa man ang resulta. I need to get my phone. Tatawagan ko si Mommy. Kakausapin ko siya. Hindi mapakaling sabat ko sa usapan. Dismayadong napahilot si Zus Martin sa sentido niya. I don't think it's effective, but I'll let you try. Anito tinawag ang isang katulong para utusan. Nang bumalik ito ay dala na nitong cellphone ko na agara namang binigay ni Zus Martin sa akin. And I'm thankful na hindi pa ito lobat. Dali-dali kong dinaya lang number ni Mommy dahil may unlimited call naman to. Nakakadalawang ring pa ako bago nito sinagot ang tawag. Mom, help me! Ito agad ang bungad ko sa kanya kasabay ng paghagulhol. It's the easiest way na naisipan kong gawin para isipin niyang kakampi niya ako. Kailangan ko siyang papaniwalain. But I heard her loud laugh bago ito sumagot. Wag mo akong dramahang ulul ka. Alam ko ng totoo. Nakipagsabuatan ka dyan sa mga animal na yan. Marami akong mata't galamay kaya alam kong nangyayari. Galit na singal nito sa kabilang linya. Kaya nanlaki ang mata ko sa gulat. Hindi makapaniwalang naririnig kong mga katagang ito sa mismong bibig niya. Zus Martin was right. Tuso si Mommy Natalia. Napakatuso. What are you saying, Mom? Kunyaring pagpapanggap ko. Shut up. Huwag mo ko tawaging Mommy dahil nakakasuka. Ilan taon ako nagtiis sa'yo. Pero hindi rin naman pala kita napakinabangan. Akalain mo yun? Napakabilis mong kumampi sa mga kalaban? Masyado kang bubita. Tanga at lampa. You are useless. Sana tinuluyan na lang talaga kita.
Galit na galit ang tono ng boses nito kaya napaluha na naman ako sa takot. Para sa kaligtasan ni Dustin. Ma'am, please, don't hurt Dustin. He loves you as his abuela. Sana wag mo nang idamay ang bata sa gulo na ito. Humahagulhol na pakiusap ko. Huwag mo akong utusan sa gusto kong gawin. Kasalanan mo to. Ikaw mismo naglagay sa kapahamakan ng sarili mong anak. Ngayon magdusa ka. Bulyaw nito sabay baba ng tawag. Hello ma'am? Shit! Mas lalo ako napaiyak pagkababa ng tawag. Zus Martin was right again. Base sa mga salita ni mommy, alam ko na hindi nga niya ako tunay na anak. I am not Jamila and we are not blood related. Ang babaeng kinikilala kong ina sa loob ng ilang taon ay isa lang palang manggagamit. And certainly, ginamit niya lang ako para makapaghiganti siya. So, maaring ang ibang babae ako na pinagpanggap niya para sa maitim niyang balak. O maaari rin naman ako talaga si Amelia. Naramdaman ko na lang ang pagyakap sa akin ng ginang na si Anita. Umiiyak na rin ito habang hinahaplos sa likuran ko. Hindi tayo pwedeng panghinaan ng loob. Makakagawa pa tayo ng maraming paraan sa loob ng 3 araw. Manalig lang tayo sa itaas. Madamdaming pahayag nito kaya hindi ko na napigilan ang sariling yakapin siya pabalik. Ngayon lang ako natakot ng ganito. Ibang-iba talagang kabat pag-aalalang nararamdaman ko dahil dinamay pa niya si Dustin. Kung naging palpak man ako, sana ako na lang saktan niya at parusahan wag na wag lang ang anak ko. Ilang minuto rin kami sa ganitong posisyon, kapwa emosyonal na lumuluha bago kumala sa yakap ng isa't isa. Ako nang bahala sa lahat, huwag kayong mag-alala, sisiguraduhin kong magbabayad si Natalia. Barito ng wika ni Zus Martin kaya kahit papaano nakaramdam ako na kapanatagan. He's rich and powerful na kung ikukumparang yaman na meron si Mommy Natalia ay baka barya lang sa kanya. We can also seek help from Damon. Suwestyo naman ang ginang na si Anita ngunit marahang umiling si Zus Martin. Ako na ma'am, kaya ko na. Ayaw ko nang abalahin pang masayang bakasyon ng mag-asawa. Babalitaan na lang natin sila kapag tapos ng lahat ng ito. He uttered at tumango na lang din ang ginang bilang pagsuporta. Mukhang pinag-uusapan ng dalawa ay isa pang anak ni Anita na si Amanda at ang bilyonaryong manugang nito na si Damon Lucy Felgon. Nagpaalam na rin ako pagkatapos. Gusto ko nang pumasok sa kwarto at makapag-isip. Hindi ako mapapanatag hanggat wala si Dustin sa tabi ko. Akmang pipihitin ko na sana ang doorknob nang marinig kong isang malalim na buntong hininga sa likuran ko kaya gulat ako na palingon. Nagpang-abot ang mga mata namin ni Zus Martin kaya parang nagsiliparan ng mga paru-paro sa tiyan ko. Can I ask a favor? Aniya kaya napakurap ako ng ilang beses bago nakasagot. What favor? It's about Nicolo Rojas. Your husband or maybe a fake husband? Mapait siyang napangiti nang banggitin ang pangalan ni Nicolo. Fake husband? Yeah, maybe he's right. Kung pagpapanggap lang ang lahat, tsak na nagpanggap lang din si Nicolo na asawa ko. Kaya maaari ring maging si Nicolo kasabwat ni Mommy Natalia. Pumasok din bigla sa isipan ko na minsan kong narinig si Mommy noon kausap si Nicolo sa telepono. Oh shit, bakit nga ba hindi ko ito naisip kaagad? I guess I already knew what you are thinking. Anikot mabilis sa tinawagan ng numero ni Nicolo kahit hindi pa man sinasabi ni Zus Martin ang talagang pabor na hinihingi niya. Ni-loudspeak ko pa ito para marinig niya. Han? Nag-aalang ang sambit ko na sagutin ito ni Nicolo. Palagi ko kasi may alam na siya sa nangyayari. For sure, Mom called him. I hope na hindi siya kasabwat ngayon sa pagdamay kay Dustin. Pero hindi nakaligtaan ang mga mata kong gumuhit na pait sa mukha ni Zus Martin sa hindi ko malamang dahilan. I heard Nicolo's side. Matagal pa bago ito nagsalita kaya mukhang tamang ang hinala ko na may alam na siya. I'm sorry. I'm out of this, Jamila. At sa sagot niya ay parang nakumpirma ko na kaagad ang lahat. Napahinga na rin ako ng malalim. Can we talk? It's urgent. Dinadami na ni Mommy si Dustin. Bulalas ko at hindi pa man ito nakakasagot ay bigla na lamang hinablot ni Zus Martin ang cellphone sa kamay ko. Shit, kung hindi ka talaga kasabwat ni Natalia sa plano, magbigay ka ng testamento para malinis sa pangalan mo. Magpakita ka kung ayaw mo maghimas ng rehas. Galit at maotoridad ang boses nito. Ramdam kong nabigla rin si Nicolo sa pagsabat ni Zus Martin dahil matagal pa bago ito nakasagot sa kabilang linya. Fine. I'll book a ticket later on. Pabalik na Manila. I'll just send a text kapag nakarating na ako. But just promise me one thing na walang ibang makakaalam ng pag-uwi ko at baka malaman pa to ni Mommy Natalia. Nito kay nakaramdam ako ng tuwa kahit papano. We will.
Anikot si Jesus Martin na rin na nagbaba ng tawag. He looks pissed. Ipaalam mo kaagad sa akin kapag nagpadala na siya ng mensahe sa'yo. Anito't bigla na lamang tumalikod kahit hindi pa ako nakakasagot. What's wrong with him? Base sa kilos at pananalita niya, pakaramdam ko'y mas dobleng nararamdaman niyang galit at pag-aalala kumpara sa akin ng mismong ina ni Dustin at ginamit pa ni Natalia. Napailing-iling na lang ako tinuli ng pagpasok sa kwarto. Naisipan ko maligo na lamang para malamigan ang ulo kong para nasasabog sa dami ng iniisip. Saktong tapos na ako't nakapagbihis na nang siya namang pagpasok na katulong, may dala na naman itong tray ng pagkain. Lunchtime na po, ma'am. Nakangiting tugon nito na tinanguan ko na lang. Salamat. Dapat hindi ka na nag-abala pa. I can go to the dining. Hindi na ako nakakulong ngayon. Turan ko ngunit mas lalong lumawak ang ngiti sa labi nito. Si senyorito po kasi, takot tatang magutom kayo, ma'am. Magmula nga po na nandito kayo palagi siya nagpapaluto ng maraming pagkain na espesyal pa. Nitong pinamulahan ng mukha na parang kinikilig, kaya hindi ko na rin mapigilan ang sariling mahawa sa tamis ng ngiti niya. Kahit lumabas na ito, hindi pa rin mawala sa isipan ko ang mga sinabi niya. Kahit hindi pa napapatunayan kung ako ba talaga si Amelia, ay pinaparamdam na ni Jesus Martin ang pag-aaruga niya. Siguro napaka mapagmahal niyang asawa. I wonder kung gaano kasaya ang pagsasama nila. Napangiti ako habang iniisip ito na bigla na lamang sumakit ang ulo ko. Napaupo ako sa kama habang hinihilot ang sentido. Different image appeared on my mind. Ngunit kagaya lang din ito ng mga nagdaan. A woman is crying while begging for someone. Nakaluhod pa ito habang nagmamakaawa sa isang bulto ng lalaki. Everything is blurry, kaya hindi ko rin sila mamukaan. Stop it! Sigaw ko sa sarili. Dahan-dahan akong tumakbang papalapit sa cabinet kung saan nakalagay ang gamot na binigay ni Dr. Maniebo. Agaran ko rin tong ininom. Ilang minuto pang lumipas bago nawalang pananakit. Napabuga ako ng malalim na hininga pagkatapos. Hindi ko alam kung bakit yun na lang palagi ang lumilitaw sa isipan ko. Maaari kaya may kaugnayan nito sa nakaraan ko? Yung babaeng umiiyak at nagmamakaawa. Who is she? I hope this medicine would help. I'm still glad dahil nalaman agad ng doktor ang tungkol sa gamot na yon na akala ko'y makakatulong sa akin. Kasi kung nagkataon, baka tuluyan ako mabaliw kung hindi ko yun tinigil. Pagkatapos ay kinain ko na rin ang dalang pagkain ng katulong. I was about to finish my food and drink the glass of pineapple juice nang tumunog ang message alert tone ng cellphone ko. Agad ko tong kinuha at binuksan. Ang mensahe na nagmumula kay Nicolo. Mamayang 2 PM ng flight ko. Didiretso na ako sa Vine Fine Resto. Doon na tayo magkita. Saad nito sa text na ang tinutukoy na lokasyon ay sa isang sikat na restaurant sa Makati. Nabuhayan ako ng pag-asa. Nicolo will certainly knew a lot. At tsak na mabibigyan niya ng kasagutan ang maraming katanungang nasa isipan ko. Ano kayang mangyayari sa pagkikita ni Jamila at Nicolo? Ano kayang magiging resulta ng ginawang test kay Jamila? Si Jamila at Amelia nga kaya ay iisa? At si Dustin, mailigtas kaya ito ni Zeus kay Natalia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.